King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 953. Pagtakas. Hindi maganda, gumuho ang Little World. Ang Black Windian Ghost na ito ay nabuo mula sa Sacred Lord Intent, na naging masama. Ang Old Ying ay tumingin sa unahan na may takot at takot. Malamang na itinakda ng ilang Sacred Lord ang kanilang mana sa Blackwind Canyon, ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagguho ng itim na hangin ay sumisira sa Little World. Ang Sacred Lord Intent na nakatatak sa loob ng Little World ay naging masama, at hindi na ito isang layunin lamang. May kakayahan na itong umalis sa Little World. Whoosh! Whoosh! Isang soul intent na nasa proseso pa lang ng pagbabago sa isang Black Windian Ghost ang dumating na may surge ng yin at nakamamatay na soul power. Kahit isang tigdas na hari ay nangangahas na pumunta rito. Ibigay mo sa akin ang iyong katawan. Kick. Ang tunog na binigay ng baluktot na Black Windian Ghost na ito ay parang tunog ng mga buto na nagkikiskisan sa isa't isa. Nagpadala ito ng panginginig sa kanyang gulugad at pinatayo ang kanyang mga balahibo. Pinili nitong pinademonyohang Sacred Lord Intent na kunin ang katawan ni Zhao Fang. Wind Lightning Eye Flame. Isang gininto ang kinang ang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Fang, at ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay kumikislap habang ang surge ng apoy ay lumabas mula sa kanyang kaliwang mata. Boom! Isang bola ng transparent na gininto ang purple na kidlat na apoy na may aura ng pagkawasak ang sumabog sa demonyong layunin ng Sacred Lord. Ang Wind Lightning Eye Flame ni Zhao Fang ay isang purong pag-atake ng kaluluwa batay sa God Tribulation Lightning, na lalong epektibo laban sa mga kaluluwa. Higit pa rito, ang mga pag-atake ng kaluluwa ay sumalungat sa masasama at masasamang nilalang sa simula. Bam! Boom! Boom! Ang nademonyo na Sacred Lord Intent ay naramdaman na parang 10,000 kidlat ang sumabog sa katawan nito, at ang God Tribulation Lightning na apoy ng mata ay nagniningas pa rin. Arg! Paano ito magiging lakas ng kaluluwa ng isang junior? Ang nakademonyo na Sacred Lord Intent ay sumigaw, at nagpakita ito ng bahid ng pag-iingat sa nakakapang-asar nitong ekspresyon habang nakatingin kay Zhao Fang. Dahil minamaliit ng demonyong Sacred Lord Intent ang kalaban nito, ang kanyang loob at labas ay nasunog, at nagkaroon ng matinding sakit sa buong katawan nito. Napakalakas! Ito ba ang kanyang tunay na lakas? Habang umaatre si Old Ying, pinapanood din niya ang pag-atake ng kaluluwa ni Zhao Fang. Ang aura ng kaluluwa ng nademonyohang Sacred Lord Intent na ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang early stage na Sacred Lord, ngunit nasugatan pa rin ito ni Zhao Fang. Sa ganoong kapangyarihan sa kaluluwa, hindi nakapagtataka kung bakit hindi natakot si Zhao Fang sa nakayulang nakasuot na Elder, si Jiang Hao, o sa Goatid Elder, si Zhao Fang ay mas malakas kaysa sa kanila. Tara na! Hinimok ni Zhao Fang. Ang itim na hangin sa Blackwind Canyon Forbidden Ground ay unti-unting lumalakas. Sa ganitong kapaligiran, ang kaaway ay nagkaroon ng malaking kalamangan. Hanggat hindi ito napatay sa isang iglap, maa-absorb nito ang yin sa hangin para tuluyang makabawi. Si Zhao Fang ay isa pa ring hari, at ang epekto ng itim na hangin sa kanya ay tumataas ng husto. Sa sandaling ito, nasa gitna pa rin sila ng Blackwind Canyon Forbidden Ground. Lahat ng nasa harap nila ay itim. Ang Old Ying ay agad na gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang makatakas. Kalokohan, ang pag-atake ng kaluluwa ng junior na ito ay naglalaman ng mga Dao of Destruction. Nakabawi ang nademonyohang Sacred Lord Intent, ngunit naramdaman nitong humihina at humihina ang kamalayan nito. Hindi maganda. Kailangan kong humanap ng katawan para mabilis na pumalit. Ang ekspresyon ng demonyong Sacred Lord Intent ay baluktot, at ang kamalayan nito ay unti-unting nilalamon. Kailangan nitong humanap ng katawan na hahabulin para mabawi ang orihinal nitong estado kung hindi ay magiging isa na lang itong walang isip na Black Windian Ghost. Kayong lahat, umalis. Ang nademonyohang Sacred Lord Intent ay naglabas ng surge ng yin, at ang kalapit na Black Windian Ghosts ay nagsimulang humagulgol. Woo! Ang Black Windian Ghost sa malapit ay nagsimulang sumigaw, at sila ay naging bug zone ng itim na hangin at umaakyat patungo kina Zhao Fang at Old Ying. Kung titingnan ito mula sa malayo, makikita nila ang isang higanteng itim na bagyo na nagbigay ng hindi mabilang na sigaw at alulong. Tumindig ang buhok ng Old Ying, at nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis. Hindi na niya kinailangan pang lumingon. Ang mga sigaw at alulong sa likuran niya ay parang 100,000 masasamang multo mula sa impyerno.
Handa si Old Ying na gamitin ang array sa kanyang Dragon Jade anumang oras. Ang bilis ni Zhao Fang ay medyo mas mabilis kaysa kay Old Ying, at naging pangit ang kanyang ekspresyon nang lumingon siya sa likod. Bagamat ang mga Black Windian Ghost na ito ay individual na mahina, mayroong hindi bababa sa ilang daan sa kanila ngayon. Higit pa riyan, naroon pa rin ang nademonyohang Sacred Lord Intent. Nakakakilabot kung maabutin nila. Nag-iwan siya ng spatial marking sa ibang mga lugar ng Imperial Tombs, ngunit hindi sa Blackwind Canyon Forbidden Ground, ibig sabihin ay hindi niya magagamit ang Misty Spatial World para umalis. Maaari niyang kunin si Old Ying at umalis, ngunit naghihintay pa rin sa kanila ang ika-9 na prinsipe at si Josuer. Sacred Lightning Dominating Body. Ang figure ni Zhao Fang ay tumangkad at ang isang alon ng ginto at asol na kidlat ay lumitaw sa kanyang paligid, na nagpapataas ng kanyang pagtutol laban sa Black Windian Ghosts. Pagkatapos ay casual na naglabas ng ilang suntok si Zhao Fang. Napuno ng mga higanteng gintong suntok ang hangin. Ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng isang malakas na ilusyon. Sa isang iglap, bumagal ang alon ng Black Windian Ghosts. Hindi naisip ni Zhao Fang na patayin ang Black Windian Ghosts. Ang gusto lang niyang gawin ay gamitin ang kanyang Illusion Maze Domain para mawala sa kanila ang direksyon. Hihihi. Matanda, ibigay mo ang katawan mo sa akin. Habang sinasalakay ni Zhao Fang ang mga multo, biglang lumitaw sa gilid ang demonic Sacred Lord Intent at kinasuhan si Old Ying. Hindi maganda. Malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na susuko ang demonic Sacred Lord Intent sa kanya at pumunta na lang kay Old Ying. Ang karunungan ni Old Ying sa soul daw ay tiyak na hindi tugma para sa demonic Sacred Lord Intent. Ano? Ang Old Ying ay agad na nahuli ng demonyong Sacred Lord Intent. Isang surge ng malakas na soul pressure ang lumitaw at nagyelo sa katawan ni Old Ying. Nang malapit nang makapasok sa katawan ni Old Ying ang demonic Sacred Lord Intent. Gaze of the gods ay isang nakamamanghang purple and golden na liwanag ang lumitaw mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Isang napakalalim na whirlpool na umaabot sa purple and golden abyss ang nabuo sa kaliwang mata ni Zhao Fang, at isang ipinagbabawal na kapangyarihan na nakakulong sa kapangyarihan ng mga kaluluwa ay lumitaw saan man tumingin si Zhao Fang. Ano ito? Ang demonic Sacred Lord Intent ay agad na nakaramdam ng malakas na puwersa ng pagsipsip. Ang Old Ying, na sobrang malapit sa demonic Sacred Lord Intent, ay nakaramdam din ng nakakatakot na puwersa ng paghila. Parang gustong umalis ng kaluluwa niya sa katawan niya. Nakakatakot na kasanayan. Mabilis na umalis ang Old Ying sa hanay ng mga tingin ni Zhao Fang at tumakbo ng may takot. Alam niyang pinaghihigpitan ni Zhao Fang ang demonic Sacred Lord Intent para hayaan siyang tumakas. Gago, ang junior na ito. Ang demonic Sacred Lord Intent ay umungal sa galit, ngunit wala itong magawa. Dahil ang kanyang katawan ay ganap na nabuo mula sa Soul Intent, ang kanyang buong katawan ay hinayla ni Zhao Fang. Kung sinubukan ni Zhao Fang na hilahin ang kaluluwa ng isang normal na tao, ang kanilang kaluluwa ay magagawa pa ring magpumiglas sa loob ng kanilang katawan, ngunit ang isang dalisay na kaluluwang katawan ay hindi gaanong lumalaban sa gaze of the god eye ni Zhao Fang. Gayunpaman, kahit noon pa man, nagawang magpumiglas ng demonic Sacred Lord Intent, at hindi nagawang ilipat ito ni Zhao Fang sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Masasabi lamang ng isa na ang demonic Sacred Lord Intent ay masyadong malakas at ang pagnanais nitong mabuhay ay masyadong malakas. Pakawalan mo ako. Umungal ang demonic Sacred Lord Intent, ngunit ang katawan nito ay wala na sa sarili nitong kontrol. Bahagyang nakakakita ito ng maulap na lungsod, at nagsimulang maging magulo ang tanawin sa harap ng mga mata nito. Ang pamamaraan ng pagsuso ng kaluluwa ng batang ito ay naglalaman din ng Dao of Illusion. Ang demonic Sacred Lord Intent ay napuno ng takot. Brat, bitawan mo ako, at papayag akong hindi kunin ang katawan ng iyong kasama. Nararamdaman na ng demonic Sacred Lord Intent ang kamalayan nito na nagsisimula ng maglaho, at malapit na itong mapalitan ng masama at walang isip na layunin. Kung magpapatuloy ito ang matatalo. Kinailangan nitong sumuko kina Zhao Fang at Old Ying at humanap ng ibang tao sa malapit. Saka lamang magkakaroon ng kaunting pagkakataong mabuhay. Tumingin si Zhao Fang kay Old Ying, na lumipad ng napakalayo, at itinigil ang gaze of the god's eye. Kung mas malakas ang kaluluwa ng target, mas maraming enerhiya ang kakailanganin. Sa puntong ito,
Ang demonic Sacred Lord Intent ay nakikipaglaban sa pagkabaliw, kaya napakahirap na patayin ito. Lightning Wings Spatial Flash. Whoosh! Si Zhao Feng ay naging isang kidlat at sumugod patungo sa hangganan ng Blackwind Canyon Forbidden Ground. Sa labas ng Blackwind Canyon Forbidden Ground. Ika-9 na prinsipe, alis na tayo. Agad na dumating si Old Ying kung saan nagtatago ang ika-9 na prinsipe. Old Ying, nasaan sina Zhao Feng at Jing Kai? Sinusuri ng Ninth Prince ang sitwasyon sa Blackwind Canyon at isa lang ang naramdaman, kakaiba. Wala pang ibang pumasok, at ang itim na hangin ay mabilis na bumabalik sa orihinal nitong lakas. Ang nakapikit niyang puso ay lumuwag matapos makita si Old Ying, ngunit muli itong humigpit nang wala nang makitang iba. Tara na, dapat ay mabilis na makahabol si Zhao Feng. Hinimok at inakay ni Old Ying ang dalawa para makatakas. Alam ni Old Ying na kahit si Zhao Feng ay hindi kayang patayin ang demonic Sacred Lord Intent. Pinipigilan niya ang demonic Sacred Lord Intent para hayaan si Old Ying na kunin si Josuer at ang ika-9 na prinsipe at tumakas. Kung dumating ang demonic Sacred Lord Intent, magiging target ang Ninth Prince at Josuer. Gaano man katalino si Zhao Feng, hindi niya kayang protektahan ang tatlong tao ng sabay-sabay. Si Zhao Feng ay lumipad palabas ng Blackwind Canyon Forbidden Ground kaagad pagkaalis ng tatlo. Nahadjap ng kanyang kaliwang mata si Old Ying at ang kasama niya, at agad niyang sinundan sila. Kasabay nito, ilang libong milya ang layo mula sa Blackwind Canyon Forbidden Ground, nagmamadali ang grupo ng taong nakasuot ng itim. Senior Black Robes, ang Blackwind Canyon Forbidden Ground ay nasa unahan natin. Ang isang miyembro ay labis na natakot nang hulaan nila ang destinasyon ng nakaitim na damit at mabilis na nagbabala. Dinala ba sila ng taong nakaitim na damit sa isang bawal na lugar upang makahanap ng mga mana? Kahit na mayroong hindi mabilang na mga mana at kayamanan sa isang ipinagbabawal na lupa, kailangan nilang mabuhay upang makakuha ng anuman. Ang mga pagkilos at pag-iisip ng taong nakasuot ng itim ay ganap na naiiba sa lahat. Ang iba pang dalawang miyembro ay nagsiwalat din ng mga nakakatakot na tingin. Zhao Feng. Isang nasa sabik at malamig na boses ang biglang narinig mula sa taong nakaitim na damit. Ho! Ang taong nakasuot ng itim ay naging isang lumulutang na itim na figure at mabilis na tumakbo patungo sa Blackwind Canyon Forbidden Ground. King of Gods, Kabanata 954. Ginta. Sa sandaling umalis si Zhao Feng sa Blackwind Canyon Forbidden Ground, sinusugod siya ng demonic Sacred Lord Intent. Gago, walang ibang tao sa Blackwind Canyon. Nagsisimula ng magpanik ang demonic Sacred Lord Intent. Pakiramdam nito ay nagiging magulo ang kamalayan nito, at higit sa 70% ng transparent nitong kaluluwa ay naging itim na ngayon, ang parehong kulay ng Blackwind Yin Ghosts. May dumarating. Ang demonic Sacred Lord Intent ay tila nakadikit sa huling straw ng pag-asa, at ito ay nanginginig sa pananabik habang ito ay sumusugod patungo sa isang itim na figure sa di kalayuan. Hihihi. Ibigay mo sa akin ang katawan mo. Ang demonic Sacred Lord Intent ay tumalon sa lumilipad na taong nakasuot ng itim. Biglang nagbago ang ekspresyon ng taong nakasuot ng itim. Ano ba ito? Malamig na ngumisi ang taong nakasuot ng itim matapos maramdaman ang puot, at sinugod niya ang bola ng Soul Intent ng walang takot. Ho! Ang demonic Sacred Lord Intent ay agad na sumugod sa katawan ng taong nakasuot ng itim. Boom! Sa isang iglap, ang demonic Sacred Lord Intent ay sumigaw at nagmamadaling lumabas sa katawan ng taong nakasuot ng itim, at nawalan ito ng lakas. Ikaw. Hindi iyon katawan ng tao. Ang demonic Sacred Lord Intent ay bulalas sa nanginginig na tono. Sa sandaling pumasok ito sa katawan ng taong nakasuot ng itim, isang malakas na aura ang naglabas dito. Ang kapangyarihan ay lumampas pa sa Panginoon nito mula sa dati nitong buhay. Ni hindi nito makita ang mga batas at layunin na nakapaloob sa kapangyarihang ito. Paano ito posible? Paano magkakaroon ng ganoong kapangyarihan? Ang demonic Sacred Lord Intent ay ganap na malabo, at hindi ito makapagsalita ng maayos. Ho! Ang buong katawan nito ay naging isang malaking Blackwind Yin Ghost, at ang masamang aura ay ganap na pinakawalan. Woo! Sinisingil ng higanteng Blackwind Yin Ghost ang taong nakaitim na damit. Gaze of Death. Isang malamig na boses at isang pinakamataas na death intent ang nagmula sa taong nakaitim na damit.
Kumalat mula sa mga mata ng taong nakaitim na damit ang isang hindi masusungit na layunin ng kamatayan. Nagdilim ang kalangitan, at ang damo ay natuyo at nawala ang lahat ng buhay saan man dumapo ang kanyang tingin. Ang higanting Black Windian Ghost sa kanyang harapan ay agad na napigilan ng ipinagbabawal na kapangyarihang ito. Woo! Ang Black Windian Ghost ay umungal sa takot at gulat. Ang masamang kapangyarihan sa ibabaw ng katawan nito ay unti-unting naglaho. Ang lahat ng buhay ay nawasak ng death intent. Ito ay isang tunay na kapangyarihan na kahit ang langit at lupa ay hindi mapigilan. Sa sandaling ito, dumating ang iba pang miyembro ng grupo ng taong nakasuot ng itim. Agad silang tinakpan ng anino ng kamatayan, at tila ninakaw ng hindi matatawaran na kapangyarihan ang lahat sa loob ng kanilang katawan. Death. Intent. Umalis. Ang lakas ba ng Senior Black Robe na ito? Mabilis na umatras ang tatlong miyembro at huminga ng malalim. Nakakatakot ang shockwave mula sa taong nakasuot ng itim na hindi man lang sila makalapit. Nararamdaman pa nila ang kaunting buhay sa loob ng kanilang mga katawan na kumukupas, kabilang ang habang buhay ng kanilang mga kaluluwa. Ho! Habang humihina ang kapangyarihan ng Black Windian Ghost, isang mahinang kaluluwa ang kinaladkad palabas. Ikaw ay isang inapo ng mga God. Ang kaluluwang ito ay ang Sacred Lord Intent mula pa noon. Hindi nito inaasahan na makakabawi pa ito ng malay kahit na naging Black Windian Ghost, ngunit hindi ito nakaligtas sa kamatayan. Whoosh! Ang malinaw na Sacred Lord Intent ay nagsimulang malanta at hamina sa ilalim ng Death Intent, at ito ay nasisipsip sa mga itim na damit. Ang taong nakasuot ng itim ay tumingin sa mundong ito ng kadiliman bago tumalikod at umalis. Senior Black Robes, saan tayo patungo ngayon? Lumapit ang isang miyembro at nakangiting nagtanong. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang taong nakaitim na damit ang pinuno ng grupo. Sa lakas ng taong nakasuot ng itim, kahit na ang mga normal na Sacred Lord ay papatayin. Ang gitna. Sagot ng taong nakasuot ng itim. Dahil lahat ay umalis sa Blackwind Canyon Forbidden Ground, walang nakarinig ng masamang tawa mula sa kailaliman nito. Hahaha, mukhang hindi nasayang ang dalawang hininga ko ng Origin Chi. Ang mga low-level na meatbag na ito ay sapat na. Nandito si Zhao Fang. Ang ikasyam na prinsipe at ang kumpanya ay nakakita ng isang kidlat ng iskarlate sa likuran nila at huminto. Buti naman okay na siya. Medyo awkward ang ekspresyon ng Old Ying. Siya ang pinuno ng grupo, ngunit si Zhao Fang ang pumipigil sa demonic Sacred Lord Intent habang siya ay unang tumakas. Sa kabutihang palad, si Zhao Fang ay nakabalik ng ligtas. Maghanap muna tayo ng ligtas na lugar para pag-usapan kung paano ililigtas si Jing Kai. Malungkot ang ekspresyon ng Old Ying. Bagamat hindi masyadong malakas si Jing Kai, isa siya sa mga pangunahing lumalaban na miyembro ng grupo. Hindi nila kayang mawala siya ng ganoon lang. Hindi nagtagal ay dumating ang kanilang grupo sa ibaba ng isang bangin. Ho! Pinalabas ni Old Ying si Jing Kai sa kanyang munting mundo. Sa oras na ito, ang katawan ni Jing Kai ay itim, at may aura ng yin na nagmula sa kanya. Ang hangin ng yin ay bumabagsak sa kanya, at ang isang malakas na pag-agos ng kapangyarihan ng kaluluwa ay nakakaapekto sa kanyang isip. Pagtatasa ni Josué pagkatapos bigyan si Jing Kai ng ilang tingin. Tumigil sandali si Zhao Fang. Ang mga kakayahan ni Josué sa pagpapagaling ay talagang hindi simple para sa kanya upang makita ang lahat ng iyon sa ilang sulyap lamang. Magagawa rin ito ni Zhao Fang, ngunit kailangan niyang gamitin ang kanyang kaliwang mata. Tungkol doon. Kaya mo ba siyang pagalingin? Tumango ang Old Ying. Medyo alam niya ang tungkol sa mga kakayahan ni Josué sa pagpapagaling. Ang hangin ni Yin ay maaaring piliting palabasin, ngunit doon ang mahiwagang kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang kaluluwa ay mahirap alisin. Nag-isip sandali si Josué bago sumagot. Sa sandaling ito, nabawi ni Jing Kai ang kanyang malay at nanlalabo ang kanyang mga mata. Old Ying. Nakalabas na ba tayo? Umupo si Jing Kai at tumingin sa paligid. Sa kasamaang palad, may masamang espiritu na nagbabantay sa kayamanan sa ilalim ng lupa. Hindi pa rin nakakalimutan ni Jing Kai ang tungkol sa kayamanan sa Blackwind Canyon. Lahat ay tumingin kay Jing Kai nang walang imak. Muntik na siyang mamatay sa Blackwind Canyon at iniisip pa rin ang kayamanan. Higit pa rito, isinapanganib ni na Zhao Fang at Old Ying ang kanilang buhay para ilabas siya, ngunit hindi man lang siya nagpakita ng anumang palatandaan ng pasasalamat.
Malaki na ang pinagbago ng pagkatao niya. Kahit na maalis natin ang mahiwagang kapangyarihan ng soul na iyon, hindi ko magagarantiya na babalik siya sa orihinal na Jinkai. Dagdag ni Josué habang nakatingin kay Jinkai. Josué, ano ang sinabi mo tungkol sa akin? Nagbago ang ekspresyon ni Jinkai, at ang kanyang mga mata ay naging nakamamatay. Agad na hamina ang kapaligiran. Josué, pilitin mo munang lumabas ang hangin ng yin sa kanyang katawan. Tumingin si Old Ying sa ganap na bagong Jinkai at binasag ang katahimikan. Aalisin muna natin ang yin at ang soul power bago tayo mag-isip ng iba pa. Sumang-ayon si Josué sa sinabi ni Old Ying. Aalisin muna nila ang hangin ni yin at ang soul power sa katawan ni Jinkai. Hanggat siya ay naging malusog, may pag-asa pa rin para sa iba pang bagay. Jinkai, okay lang. Hayaang alisin ni Josué ang hangin ng yin sa loob ng iyong katawan. Pangungumbinsi ni Old Ying. Sige. Pakiramdam ko ay hindi komportable ang aking katawan. Ang Old Ying ay mayroon pa ring tiyak na katayuan sa puso ni Jinkai, ngunit siya ay nag-iingat at naghihinala pa rin kay Josué. Old Ying, ano ang nangyari sa Black Wind Canyon Forbidden Ground? May kabuuang 4 na grupo ang pumasok, ngunit kayo lang ang lumabas. Hindi napigilan ng Ninth Prince ang kanyang pag-uusisa. Hindi rin ako sigurado. Ang anumang ipinagbabawal na lupain sa Imperial Tombs ay isang mapanganib na lugar na hindi pa ganap na sinisiyasat ng mga imperial. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang nakalimutang sinaunang dimensyon. Mataimtim na sagot ni Old Ying bago bumantong hininga. Ang iba ay maaaring gumamit ng array sa kanilang Dragon Jades upang makatakas. Nang inig ang puso ng Ninth Prince nang mapagtanto niya kung gaano kadelikado ang Black Wind Canyon Forbidden Ground. Bukod kina Old Ying at Zhao Fang, ang iba ay gumamit ng array sa kanilang Dragon Jade o napatay. Pero marami rin kaming nakuha sa pagkakataong ito. Dumaan kami sa 2 pamana na walang anumang pagsubok, at direkta naming nakuha ang kayamanan ng isang Sacred Lord at maraming Draconic Providence. Iniba ni Old Ying ang paksa. Pagkatapos ay inilipat ni na Old Ying at Zhao Fang ang lahat ng Draconic Providence sa loob ng kanilang Dragon Jade sa Pseudo Crown Prince Seal ng Ninth Prince. Gayunpaman, kahit nasabay silang pumasok sa Black Wind Canyon, ang Draconic Providence sa loob ng Dragon Jade ni Old Ying ay hindi kahit kalahati ng kay Zhao Fang. Zhao Fang, hindi mo ba ginagamit ang kapangyarihan ng Draconic Providence para protektahan ang iyong sarili? Natigilan ang Old Ying. Ang lahat na pumasok sa dimensyong ito ay gagamit ng Draconic Providence para bawasan ang pressure. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ay dahan-daang umaangkop dito at gagamit ng mas kaunting Draconic Providence kaysa dati. Maaaring gamitin ang Draconic Providence para sa anumang defensive, tulad ng pagprotekta sa kanilang sarili mula sa lahat ng uri ng pag-atake, tulad ng Black Wind Yin Ghosts. Gumagamit si Old Ying ng isang maliit na tipak ng Draconic Providence bawat segundo upang protektahan ang kanyang sarili laban sa mga batas at layunin sa dimensyong ito. Gayunpaman, ang hangin ni Yin ay unti-unti pa rin siyang inaalis. Sa kabilang banda, si Zhao Fang ay hindi gumamit ng anumang Draconic Providence at nagawa pa ring manatiling gising. Pumunta tayo sa gitna ng Imperial Tombs. Sa pagsama ni Zhao Fang sa kanila, mas ligtas ang pakiramdam ni Old Ying. Hindi rin makaalis si Jinkai sa tabi ni Josué. Zhao Fang, sana ay hindi mo bigyan ng importansya ang kayamanan sa mga manang ito at tulungan mo ang ika-9 na prinsipe hanggat kaya mo. Ang Old Ying ay may nagmamakaawang tingin. Simpleng sagot ni Zhao Fang. Matapos makuha ang kayamanan mula sa 2 mana sa Black Wind Canyon at lahat ng kayamanan mula sa underground area, mayroon na siyang sapat. Sa puntong ito, hindi man lang mag-abala si Zhao Fang sa simula stage at early stage na mga mana ng Sacred Lord maliban kung alam niyang mayroon silang partikular na item na kailangan niya. Tinutulungan na ako ni Brother Zhao sa abot ng kanyang makakaya. Ngumiti ang ika-9 na prinsipe at sinabi. Ang Draconic Providence na ibinigay sa kanya ni Zhao Fang sa parehong oras ay higit pa sa sinuman. Sige, malayo tayo sa gitna. Sa panahong ito, kailangan nating tulungan si Zhao Fang na mapaamo ang mga hayop dito. Inanunsyo ni Old Ying ang plano. Pupunta sila sa kanilang destinasyon habang pinapaamo ang mga hayop sa daan. Ang pagsakop sa mga mana ay nangangailangan ng oras, at makakamit lamang nila ang Draconic Providence kapag ito ay nasakop. Sa kabilang banda,
Ang pag-aamo ng mga hayop ay magbibigay sa kanila ng napakalaking Diyos habang pinapalakas din ang kanilang lakas. Sa loob ng 5 araw, pinaamo ni Zhao Feng ang isa pang 2 grupo ng hayop. Kasabay nito, ang hangin ni Yin sa loob ng katawan ni Jing Kai ay sapilitang lumabas. Ang mahiwagang kapangyarihan ng soul na nakatago sa loob ng kaluluwa ni Jing Kai ay masyadong malalim, at si Zhou Suer ay walang magawa tungkol dito sa ngayon. At saka, hindi pa masyadong nagbabago ang pagkatao ni Jing Kai. Kung magpapatuloy ito, si Jing Kai ay magiging isang malaking problema para sa ating grupo. Nag-aalala ang Old Ying. Hindi na siya naniniwala sa atin at iniisip na hinahabol natin ang kanyang kayamanan. Iniwasan ng lahat si Jing Kai at nag-usap. Bakit hindi mo ako hayaang alagaan siya? Biglang tumunog ang boses ni Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 955. Tai Ling yun. Lahat ay tumingin kay Zhao Feng nang may pagtataka. Maaari mong alisin ang mahiwagang kapangyarihan ng kaluluwa sa loob ng kanyang kaluluwa. Sumili ang hinala sa mga mata ni Zhou Suer. Hindi pa rin niya maintindihan ang mahiwagang paraan ni Zhao Feng na ginamit niya sa Saint Herb Pavilion para maalis ang lason. Higit pa riyan, hindi simple ang karunungan ni Zhao Feng sa kaluluwa. Ang Old Ying ay nagpahayag ng isang nag-iisip na ekspresyon. Nagawa ni Zhao Feng na alisin ang 9 na kulay na liwanag ng kayamanan mula sa kaluluwa ni Old Ying sa Blackwind Canyon, ngunit iba ang sitwasyon kay Jing Kai. Si Zhou Suer ay gumugol ng 5 araw para lamang pilitin ang hangin ng Yin sa loob ng kanyang kaluluwa. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang lason sa kaluluwa ni Jing Kai. Ang pamamaraan ni Zhao Feng ay nangangailangan ng kooperasyon ng target. Hindi nila kayang pigilan, o hindi ito gagana. Ngayong naghihinala si Jing Kai sa lahat, paano niya hahayaan ang soul intent ni Zhao Feng na makapasok sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa? Maaari kong baguhin ang kanyang pagkatao habang ako ay naruroon. Dagdag ni Zhao Feng. Ito ang tunay na ibig sabihin ni Zhao Feng noong una. Huminga ng malalim ang lahat ng marinig iyon, at nalilitong tumingin kay Zhao Feng. May kakayahan ka bang baguhin ang pagkatao? Tanong ni Zhou Suer. Ngayong nagbago na ang personalidad ni Jing Kai, ang naiisip lang ni Zhou Suer ay pasukin siya sa ilang Buddhist force at sundan ang ilang monghe upang dahan-dahan mabago kung sino siya dati. Ang ika-9 na prinsipe at Old Ying ay parehong labis na naguguluhan at nagulat. Si Zhao Feng ay hindi isang mabait na tao. Hindi sila naniniwala na mahikayat lang ni Zhao Feng si Jing Kai na magbago. Dahil wala sa inyo ang magagawa, masisiguro ko man lang na gagawin niya ang kanyang makakaya kapag nagtatrabaho sa atin. Inilibot ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Hindi masyadong inisip ni Zhao Feng ang lakas ni Jing Kai, ngunit tulad ng sinabi ni Old Ying, ang koponan ng ika-9 na prinsipe ay hindi mawawalan ng sinuman. Ibigay mo siya kay Zhao Feng. Sumang-ayon si Old Ying. Wala na silang ibang magagawa pa. Bagamat naguguluhan siya, nakaramdam siya ng tiwala kay Zhao Feng. Mahina niyang mahulaan kung ano ang gagawin ni Zhao Feng batay sa kanyang sinabi, ngunit hindi na iyon mahalaga. Nalaman ni Jing Kai, na nagpapahinga pa rin, na ang mga ekspresyon ng iba ay hindi tama at naging kainahinala. Biglang naglakad si Zhao Feng papunta sa kanya. Anong gusto mo? Nagsimulang magpanik si Jing Kai. Ang lakas na ipinakita ni Zhao Feng sa Blackwind Canyon ay sariwa sa alaala ni Jing Kai, at siya ay natakot. Ho! Gamit ang kanyang kaliwang kamay, inilagay ni Zhao Feng si Jing Kai sa Misty Spatial World. Si Zhao Feng ay Diyos sa Misty Spatial World, at ang mga batas sa loob ng Misty Spatial World ay nakatali kay Jing Kai. Lumapit si Zhao Feng kay Jing Kai at nagpakawala ng malakas na soul intent. Wu! Ang katawan at kaluluwa ni Jing Kai ay labis na napigilan, at hindi niya nagawang mailipat ang kanyang Tro Yuan o soul intent. Dark Heart Seal. Isang purple and golden seal na may mahinang aura ng God Tribulation Lightning ang nabuo sa kaliwang mata ni Zhao Feng at dahan-daang itinatak ang sarili sa kaibuturan ng kaluluwa ni Jing Kai. Bagamat si Jing Kai ay may kapangyarihang labanan ng isang walang kapantay na emperor, ang kanyang kaluluwa ay hindi gaanong kalakas. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay maihahambing sa isang sacred lord, kaya madali niyang nai-imprint ang Dark Heart Seal kay Jing Kai. Makalipas ang ilang sandali, Master, naiintindihan ko ang iyong pagsisikap. Pagalingin mo ako. Si Jing Kai ay kalahating lumuhad sa harap ni Zhao Feng. Bagamat hindi magbabago ang pangunahing personalidad ni Jing Kai pagkatapos na itatak sa kanya ang Dark Heart Seal,
Paniniwalaan niya ang anumang sinabi ni Zhao Fang. Kung si Zhao Fang ay isang magaling na master, maaari pa niyang baguhin si Jing Kai bilang isang disenteng tao, ngunit si Zhao Fang ay walang ganoong oras. Aalisin ko muna ang mahiwagang kapangyarihan ng kaluluwa sa iyong kaluluwa. Huwag kang lumaban. Ipinatong ni Zhao Fang ang isang kamay sa ulo ni Jing Kai, at isang pag-akyat ng soul intent na maaaring umabot sa langit ay pinakawalan mula sa katawan ni Zhao Fang. Naiintindihan, Zhao Fang. Nagpahinga si Jing Kai at binago ang titulo mula sa master patungong Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang ay isang kapwa-miyembro ng koponan, kaya ang pagtawag sa kanya ng master ay maaaring matakot ang iba kay Zhao Fang sa ilang antas. Ang soul intent ni Zhao Fang ay dumaan sa kanyang braso at dahan-daang tumagos sa kaluluwa ni Jing Kai. Dahil sa lightning soul body, ang God Tribulation Lightning ay automatikong nakatanim sa soul power ni Zhao Fang. Kasabay nito, ginamit ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye para makita kung saan nagtatago ang masamang soul power sa kaluluwa ni Jing Kai, at sinimulan niyang maingat na pilitin itong palabasin. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay malalim na nakatanim sa kaluluwa ni Jing Kai, kaya kailangan ni Zhao Fang ng maraming oras. Siyempre, lahat ng ito ay ginawa sa mga pahinga sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng lahat, ang unang yugto ng paglilitis sa Crown Prince ay malapit nang matapos, at lahat ay kailangang tumungo sa gitna ng Imperial Tombs. Hindi pinalabas ni Zhao Fang si Jing Kai sa panahong ito. Nanatili lang si Jing Kai sa Misty Spatial World at nag-cultivate. Pagkatapos ng Blackwind Canyon, ang soul intent ni Jing Kai ay talagang napino, ngunit hindi pa rin nasisiyahan si Zhao Fang sa kanyang lakas. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng pangkat ng ika-9 na prinsipe at ng iba pang mga prinsipe ay wala siyang sinumang may kapangyarihang labanan ng isang Sacred Lord. Matapos pagalingin si Jing Kai, sa wakas ay nagkaroon ng oras si Zhao Fang para pagsamahin ang kanyang lakas. Si Zhao Fang ay nakaranas ng hindi mabilang na malaki at maliliit na labanan pagkatapos na pumasok sa paglilitis sa Crown Prince, at wala pa siyang oras para intindihin ang lahat. Yaong sa mas lumang henerasyon ay nakaranas. Halimbawa, ang mga diskarte ng malapit na labanan ng Sacred Lord 100 Refined ay ang asensya ng pamilyang Cao. Kasabay nito, paminsan-minsan ay pumapasok si Zhao Fang sa Ancient Dream Realm. Napagtanto ni Zhao Fang na nagsisimula na siyang umangkop sa Ancient Dream Realm na mas mabuti ngayon. Isang araw, inalipin ni Zhao Fang ang isa pang lumilipad na hayop sa isang sinaunang kagubatan. Isang Emperor-level na itim na lalaking agila ang dumapo sa ulo ni Zhao Fang. Pagkatapos umalis sa Ancient Dream Realm at bumalik sa Imperial Tombs, tumayo si Zhao Fang sa isang talampas ng bundok at hinayaan ang itim na agila na lumipad sa kalangitan. Iyon na ang panglima. Mahinang bulong ni Zhao Fang habang nakangiti. Sa ilalim ng bangin, lahat ay pumasok sa isang estado ng paglilinang. Nadama nilang lahat na sila ay lubhang mahina sa paglilitis sa Crown Prince. Kailangan nilang gawin ang bawat sandali na posible upang linangin. Ang ika-9 na prinsipe ay napakasipag, at dahil siya ay may talino rin, ang kanyang pag-unlad ay napakabilis. Sa susunod na ilang araw, bukod sa pagpapahinga at pagtungo sa kanilang destinasyon, ang lahat ay may isa pang bagay na dapat gawin, tulungan si Zhao Fang na mapaamo ang mga hayop. Zhao Fang, pinaamo namin ang Winged Wolf Pack at ang Night Wolf Pack noong nakaraan. Mayroon kang sapat na liksi at uri ng opensa ng mga hayop. Pagtatasa ni Old Ying. Sa huling dalawang pagtatagpo, naunawaan ni Old Ying ang kakayahan ni Zhao Fang sa pagpapaamo ng hayop. Ang masasabi lang niya ay perpekto si Zhao Fang sa bawat aspeto, na parang hindi siya tao. Si Zhao Fang ay maaaring kumuha ng anumang posisyon sa koponan. Naramdaman pa ni Old Ying na si Zhao Fang ay maaaring kumuha ng kanyang sariling pwesto. Pagdating sa pagsusuri ng mga kahinaan at panghuhula ng panganib, kailangang aminin ni Old Ying na hindi siya kasing galing ni Zhao Fang. Kailangan natin ngayon ng mga power type na hayop. Nagningning ang mga mata ng Old Ying. Matapos malaman ang tungkol sa kakayahan ni Zhao Fang sa pagpapaamo ng hayop, nagbago ang plano ni Old Ying. Ang mga hayop ni Zhao Fang ay magiging kritikal na punto sa paglilitis ng Crown Prince. Binigyang pansin ito ni Old Ying, at handa siyang gumugol ng maraming oras at pagsisikap para makatulong na mapalawak ang koleksyon ng hayop ni Zhao Fang. Power Type. Naalala ni Zhao Fang ang kanyang Ice Crystal Giant Bear, ngunit halatang kailangan ni Old Ying ng mas malaking numero.
Hindi inasahan ni Zhao Feng na magiging sobrang komplikado ang paglilitis sa Crown Prince. Sa hitsura nito, hindi rin simple ang posisyon ni Beast Tamer. Nandito na, huminto ang lahat sa harap ng isang madilim na kagubatan. Isang magulo, ligaw, at uhaw sa dugo na aura ang agad na dumampi sa kanila. Boom! May paminsan-minsang kalabog at ilang bits ang umaalulong mula sa loob nito. Nararamdaman ng lahat na hindi simple ang lugar na ito. Nakarating na tayo sa mga sentrong rehiyon ng Imperial Tombs. Ito ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga hayop, at maraming makapangyarihang beast pack dito. Pagpapakilala ni Old Ying. Whoosh! Isang figure ang kumislap at lumitaw sa tabi ni Zhao Feng. Si Jing Kai iyon. Jing Kai. Maingat na siniyasat ng lahat si Jing Kai. Hindi nila maramdaman ang anumang senyales ng masamang kapangyarihang iyon mula sa katawan ni Jing Kai. Malinaw na matagumpay itong naalis ni Zhao Feng. Naglilinang ako sa little world ni Zhao Feng. Hindi gaanong naramdaman ni Jing Kai nang makita niya ang lahat, ngunit sinunod pa rin niya ang utos ni Zhao Feng at nakipag-ugnayan sa iba. Pinalabas siya ni Zhao Feng para maging mas ligtas ang lahat. Ang grupo ng 5 ay nagtungo sa gitna ng kagubatan. Sa kailaliman ng kagubatan, may malaki at tahimik na itim na kuweba. Ang loob ng kuweba ay isa pang lugar, na para bang ito ay isang bagong mundo. May isang sinaunang kastilyo na gawa sa sandstone sa gitna ng ilang tigang na bakuran, at napuno ng mga sandstorm ang kalangitan. Shi Yulei, ibigay mo ang iyong kayamanan at draconic providence at pakakawalan ka namin. May isang lalaking pula ang buhok na nababalutan ng ginto at pulang apoy at may hawak na mahabang sibat sa kanyang mga kamay, at nagsalita siya sa isang malakas na tono. May 3 pang tao sa tabi ng lalaking pula ang buhok. Sa harap nila ay isang pader na nabuo mula sa buhangin, na may mga arrays din dito. Boom! Ang lalaking pula ang buhok ay humampas ng kanyang sibat, at isang bola ng apoy ang bumaril tulad ng isang dugong nagninangas na dragon. Kasabay nito, isang destructive flame ang aura ang pinakawalan. Boom! Parang tubig ang buhangin sa dingding. Sumanib sa gitna ang pulang dugong nagninangas na dragon at sumabog. Bumalik sa normal ang pader. Tai Ling yun, walang silbi. Hindi natin malalampasan ang mga panlaban ng mana, gayon din ang bloodline ng Shi family sa maikling panahon. Isang lalaking pula ang buhok ang nakatayo sa gilid habang may 2 pang nakatayo sa likuran niya na may masunuring ekspresyon. Ang defensive array na ito ay napakalalim din. Gaya ng inaasahan kay Shen Jizi. Ang mga mata ng isang array grandmaster sa likod ng pulang buhok na elder ay kumislap. Sa tuwing dumarating ang pag-atake ni Tai Ling yun sa dingding, isang mahiwagang hanay ang magpapapahina dito. Sa loob ng pader ng buhangin, hawak ni Shi Yulei ang isang higanteng madilim na dilaw na kalasag na may nakaukit na higanteng dragon. Ang kalasag na ito ay nasa gitna ng dingding, at hindi ito may galaw. Anong malakas na opensa? Gaya ng inaasahan sa walang katulad na kababalaghan ng nakababatang henerasyon ng Tai family. Ang kanyang Blood Devil Son bloodline ay nakakatakot. Napaungol si Shi Yulei. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang inherited sacred weapon ay maaaring gumamit ng bahagi ng kapangyarihan ng mana ng Little World, paano makakarating ang kanilang grupo sa isang pagkapatas laban sa grupo ng Fourth Prince? Senior Zinjizi, bakit hindi natin gamitin ang mga arrays sa ating Dragon Jades at tumakas? Ang mukha ni Su Qingling ay maputlang puti. Halatang mabigat ang sugat niya. Na hindi na kailangang. May tao dito para iligtas tayo. Isang matandang-matanda na nakaupo sa gitna ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Para silang mga bituin sa gabi, at tila naglalaman ng malalim na pilosopiya. King of Gods, Kabanata 956. Maapoy na sagupaan. Kung ayaw mong ibigay ang iyong kayamanan at draconic providence, maaari mong piliing sabihin sa akin kung nasaan si Zhao Feng. Kumunat ang mga kilay ni Tai Ling yun. Nagiging naiinip na siya. Ang little world na ito ay napreserba ng husto, at ginagamit ni Shi Yulei ang kanyang defensive inherited sacred weapon para kumonekta sa kapangyarihan nito at bumuo ng pader ng depensa. Kahit na ang mga matatanda ng Tai family ay walang magawa sa loob ng maikling panahon. Ang pananatili dito ay nagsasayang lamang ng oras para sa magkabilang panig. Gayunpaman, ang grupo ng ika-9 na prinsipe ay walang pakialam sa bagay na iyon dahil halos imposible ang pagkakataon ng ika-9 na prinsipe na maging crown prince. Ang ika-4 na prinsipe ay naiiba bagaman.
Siya ang paborito na maging crown prince sa pagkakataong ito, at ang isa pang prinsesa ay maaaring makipagtambalan pa sa kanya. Sa makatuwid, ang oras ay napakahalaga sa kanila. Senior Shenjizi, naniniwala ako na maaari mong hulaan ang kanyang lokasyon. Sabi ni Tai Lingyon. Sina Zhao Feng at Xuan Yuanwen ang 2 taong gusto niyang talunin sa Imperial Tombs. Bukod sa kanila, nariyan din si Yu Tianhao, na may walang kapantay na Heaven Battle ang bloodline. Pagkatapos ng isa pang ilang taon, maaabot niya ang antas kung saan kailangang seryosohin siya ng lahat. Malalaman mo ang kanyang lokasyon kung iikot mo ang iyong ulo. Ang dating boses ni Shen Jizi ay tumunog mula sa kabilang panig ng dingding. Iikot ang aking ulo. Hindi alam ni Tai Lingyon kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang bloodline sa loob ng kanyang katawan ay biglang nagsimulang manginig, at agad na lumingon si Tai Lingyon na parang may naramdaman siya. Isang grupo ng mga tao sa labas ng kastilyo ang sumugod. Zhao Feng. Isang malasalaming pulang apoy ang biglang lumitaw sa paligid ni Tai Lingyon, at ang kanyang layunin sa pakikipaglaban ay lumakas. Sa kabilang panig ng dingding, si Old Ying, ang ika-9 na prinsipe, at si Zhao Feng ay dumating na lahat. Agad na naramdaman ni Su Qingling ang sitwasyon sa labas. Mahusay. Nagpakawala ng hininga si Shi Yulei. Kung magpapatuloy ang pagkapatas na ito, siya ang unang matatalo. Sabay tingin ni Shi Yulei kay Shen Jizi. Siya ay talagang karapat-dapat na maging isang divination master. Kaya niyang hulaan ito. Ito ang pinakamalaking panganib na nakilala nila sa ngayon, ngunit hindi pa rin nila kailangang gamitin ang array sa kanilang Dragon Jades. Kinailangan ni Shi Yulei na handgun ang dating sikat na elder na ito ng Great Gun Lord Dynasty. Nakulong sila rito ng isang grupo mula sa panig ng 4th Prince, ngunit ngayong narito na ang lahat mula sa team ng 9th Prince, babagsak ang tubig. Pinalibutan nila ang grupo ng 4th Prince mula sa harap at likod. Boom! Inalis ni Shi Yulei ang kanyang depensa. Tai Lingyon, huwag magmadali. Pribado ang mensahe ng matanda na may pulang buhok. Bagamat mayroon silang isang Sacred Lord at 3 Quasi-Sacred Lord sa kanilang panig, lahat ng tao mula sa team ng 9th Prince ay dumating. Mayroong 8 tao sa kabuuan, at ang ika-9 na prinsipe ay maaaring gumamit ng Draconic Providence upang madagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ito ang natatanging punto sa larong ito. Ang mga prinsipe ang magiging pangunahing target kapag maraming tao sa paligid, ngunit sa isang grupo laban sa isang pangkat na sitwasyon, ang mga prinsipe ay isang napakalakas na lakas labanan. Higit pa rito, habang ang kabuuang lakas ng isang buong koponan ay maaaring hindi malakas, maaari silang magtulungan at ganap na takpan ang mga kahinaan ng isa't isa. Dalubhasa si Shi Yulei sa kapangyarihan at opensa. Ang mga pag-atake ng kaluluwa ni Su Qingling ay mahirap ipagtanggol. Si Shen Jizi ay isang misteryosong array master. Ngayon, magkakaroon din ng mga beast ng Beast Tamer, at sa tulong ng isang doktor, ang mga hayop ay maaaring magpakawala ng walang limitasyong lakas labanan ng walang katapusan. Ito ang kapangyarihan ng isang koponan. Kahit na ang Red-Haired Elder ay isang Sacred Lord, hindi niya gustong makipaglaban sa isang team na tulad nito. Zhao Feng, maglakas loob ka bang labanan ako? Hindi pinansin ni Tai Lingyon ang sinabi ng matanda at naging bola ng apoy na umaalab. Lahat, mag-ingat. Nagmensahe si Old Ying sa lahat at nagpatuloy. Ho! Naiinis na tumingin si Tai Lingyon sa iba pang 5 tao at tumawa. Zhao Feng, ano na? May bloodline ka ng Blood Devil Son, pero pinili mong maging Beast Tamer at magtago sa likod ng iba. Nang marinig ito, huminto sandali sina Shi Yulei at Su Qingling. Nagtataka sila kung bakit interesado si Tai Lingyon kay Zhao Feng. Si Zhao Feng ay may Blood Devil Son bloodline ng Tai family. Ano ang nangyayari? Naalala agad nila ang 2 tao mula sa Tai family bago nagsimula ang laban para sa mga posisyon. Ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan ngayon. Sinabi na ito ni Old Ying sa ika-9 na prinsipe at kay Zhou Suer. Ang ginawa lang nila ay magbigay ng masalimuot na tingin kay Zhao Feng. Tai Lingyon, hindi ito lugar para sa solong labanan. Ito ang paglilitis sa Crown Prince. Boses ni Old Ying ang tunog. Nasa kanila ang kalamangan ngayon, at hindi nila kailangan si Zhao Feng na lumaban kay Tai Lingyon sa iisang labanan. Mabuti, pagkatapos ay gagamitin namin ang mga patakaran ng paglilitis ng Crown Prince. Naging malungkot ang mga mata ni Tai Lingyon. Sabihin mo kay Zhao Feng na lumaban sa akin. Kung manalo siya,
Ang lahat ng Draconic Providence na nasa Dragon Jade na ito ay mapapasa iyo. Niyugyug ni Tai Lingyon ang Dragon Jade sa kanyang sinturon. Napakaliwanag at may bakas ng gintong dragon. Napakaraming Draconic Providence. Kumikislap ang mga mata ng Old Ying habang nagbubuntong hininga sa kanyang puso. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga grupo ay napakalaki. Ang grupo ni Tai Lingyon ay malamang na pumunta para sa mga mana ng mga huling yugto ng Sacred Lords upang makaipon ng napakaraming Draconic Providence. Sa sandaling ito, pinangunahan ng mapupulang matanda ang dalawa pang miyembro ng grupo. Sa likod nila, napanatili ng grupo ni Shen Jizi ang isang tiyak na distansya. Ang Old Ying at Jinkai ay agad na humakbang at nagbabantay habang pinoprotektahan nila ang ikasyam na prinsipe at si Josuer. Old Ying, ang mapalibutan ka ay pagkakamali ko, ngunit kung gusto naming umalis, hindi mo kami mapipigilan. Ang pulang buhok na matanda ay may walang pakialam na ekspresyon. Naging malungkot ang mga mata ng Old Ying habang nakatingin kay Tai Yanwo. Iyon talaga ang nangyari. Nandoon ang lahat ng miyembro ng team ng Ninth Prince. Sa isang hidden fight, hindi sila natakot sa grupong ito mula sa koponan ng Fourth Prince kahit na sila ay malakas. Gayunpaman, kung gusto ng grupo ni Tai Yanwo na umalis, maabyutin pa kaya nila. Kahit na may makahabol man sa kanilang panig, maiiwan na sana nila ang kanilang koponan at tiyak na hindi magiging laban. Paano kung gagawin na lang natin ang iminumungkahi ni Tai Lingyon? Sabihin kay Zhao Fang na lumabas at gamitin ang Draconic Providence bilang taya. Napatingin si Tai Yanwo sa walang ilaw na Dragon Jade ni Zhao Fang. Gusto rin niyang makita ang perpektong Blood Devil Sun bloodline. Lahat ng tao mula sa koponan ng Ninth Prince ay tumingin kay Zhao Fang. Si Jinkai, ang ikasyam na prinsipe, at si Old Ying ay nagtiwala kay Zhao Fang na nakaharap kay Tai Lingyon. Si Zhao Fang ay may perpektong Blood Devil Sun bloodline, ngunit nag-specialize din siya sa Soul Eye bloodline techniques, na nagbibigay sa kanya ng napakalaking kalamangan laban kay Tai Lingyon. Malinaw ding gustong makita ni Tai Yanwo ang laban na ito. Malinaw na wala siyang pakialam sa Draconic Providence dahil ang Dragon Jade ni Zhao Fang ay walang ilaw dito. Kahit na matalo si Zhao Fang, wala silang mapapala. Ang pamamaraang ito ay mabuti. Humakbang pasulong si Zhao Fang. Ang Tai family ay patuloy na iniistorbo sa kanya, at bagamat nakipag-usap na siya kay Tai Hongnan tungkol sa isyu bago ang mga laban para sa mga posisyon, alam niyang hindi pa natatapos ang isyong ito. Ang mga mula sa Tai family ay mayabang at naniniwalang sila ang sentro ng mundo. Matagal na silang hindi nagustuhan ni Zhao Fang. Parehong huminto sina Shi Yulei at Su Qingling. Ang Ninth Prince at ang iba pa ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagtanggi dito. Sapat na kaya ang lakas ni Zhao Fang para labanan ang walang katulad na kababalaghan ng Tai family. Ano ang namiss nila? Hahaha. Magaling. Nagsimulang mag-apoy ang bloodline sa loob ng katawan ni Tai Lingyon, at kumalat ang isang layer ng malasalaming apoy sa kanyang katawan. Siya ay tila naging isang nag-aalab na soberanya ng digmaan at nagpalabas ng nagninangas na mainit na layunin ng labanan. Dahil sa matinding init, hindi komportable ang iba pang naruroon. Ang dugo at true yuan sa loob ng kanilang mga katawan ay tila nasusunog. Ang bawat tao ay likas na lumipat pabalik. Sacred lightning dominating body. Si Zhao Fang ay humakbang pasulong, at ang kanyang katawan ay tumangkad at nagpakawala ng isang alon ng gininto ang asol na kidlat. Hindi mo man lang gagamitin ang bloodline mo. Naging malamig at matalim ang mga mata ni Tai Lingyon. Ang mga aksyon ni Zhao Fang ay nakakahiya sa kanya. Tumalon sa hangin si Tai Lingyon, at ang apoy sa paligid ng kanyang katawan ay biglang lumaki at naging isang bola ng apoy na bumaril ng husto patungo kay Zhao Fang. Isang pares ng Scarlet Wings of Lightning ang agad na lumitaw sa likod ng katawan ni Zhao Fang. Sa isang iglap, isang alon ng kidlat ang dumaan at pinababa ang bilis ni Tai Lingyon. Shoo! Ang Scarlet Wings of Lightning ni Zhao Fang ay biglang kumandat. Whoosh! Si Zhao Fang ay naging isang bolt ng iskarlata na kidlat at bumaril patungo sa malasalaming bola ng apoy. Ang aksyon ni Zhao Fang ay agad na sinira ang momentum ni Tai Lingyon, at ang pangingibabaw na ipinakita niya ay nagbigay sa kanya ng mataas na kamay. Boom! Ang iskarlata na kidlat ay nakipagsagupaan sa pulang apoy, at isang malakas na pagsabog ang tumunog. Parang may bulalakaw na bumagsak sa lupa. Napaatras si Tai Lingyon ng ilang hakbang at natigilan.
Ang pisikal na katawan ni Zhao Feng ay nagparamdam sa kanya na para siyang tumatama sa metal, at ang kakayahan sa pag-apoy ng kanyang Blood Devil Sun bloodline ay nabawasan ng husto. Whoosh! Habang umatras si Zhao Feng, ginamit niya ang Scarlet Wings of Lightning para patatagin ang sarili. Ang depensa ng kanyang Sacred Lightning Body ay napakalakas, ngunit pinahintulutan siya ng sumasabog na Blood Devil Sun bloodline ni Tai Lingyon na magpakawalan ng paputok na puwersa kahit na siya ay dehado. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang hari at isang quasi-sacred lord ay napakalaki. Sa unang palitan, kumulo ang dugo ni Zhao Feng, at naramdaman niyang uminit ang kanyang katawan. Higit pa rito, naramdaman ni Zhao Feng na ang pagsabog ng bloodline ni Tai Lingyon ay hindi gaanong naiiba sa sarili niyang perpektong Blood Devil Sun bloodline. Nangangahulugan ito na, habang hindi itinuturing na perpekto ang bloodline ni Tai Lingyon, mas malakas pa rin ito kaysa sa normal na bloodline ng Tai family. Napakahusay din ng kontrol ni Tai Lingyon dito. Sagradong kidlat na nangingibabaw na suntok. Umikot si Zhao Feng sa kalaban at pinakawalan ang pisikal na kapangyarihan sa loob ng kanyang Sacred Lightning Body. Ang kanyang mga kamao ay kumikinang sa iskarlate gintong kidlat at sumuntok pababa mula sa langit. Mga multo ng kamao na kasing laki ng mga bundok ang dumagundong patungo kay Tai Lingyon. Blood Devil Charge. Nanlamig ang mga mata ni Tai Lingyon nang magsimulang mag-alab ang malasalaming apoy sa kanyang katawan. Para siyang naliligo sa apoy at dugo. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maging isang maliwanag na transparent na pulang kulay. Boom! Ang apoy sa paligid ng katawan ni Tai Lingyon ay sumabog habang siya ay bumaril pasulong. Ang bilis na ipinakita niya ay 3 beses na mas mabilis kaysa dati. Para siyang naglalagablab na bola ng lava. Maging si Zhao Feng ay tumigil sandali. Agad niyang naunawaan na isa itong Blood Devil Sun bloodline secret technique ng Tai family. Ding! Bam! Bam! Ang sibat ni Tai Lingyon ay parang nagninangas na dragon habang ito ay sumasalubong sa mga iskarlata na kamao ng kidlat. Pagkatapos gamitin ang Blood Devil Charge, mas lumakas ang explosive power ni Tai Lingyon, at tumaas din ng husto ang ignition effect ng bloodline ng Blood Devil Sun. Naramdaman ni Zhao Feng na uminit ang kanyang katawan, at malapit nang ilabas ang kanyang bloodline na Blood Devil Sun. Boom! Isang sandstone na puno ng apoy at kidlat ang lumamon sa dalawang figure. Ang malalakas na pagsabog ay umalangaw-ngaw sa himpapawid na parang kulog at umalangaw-ngaw sa buong langit at lupa. Ang brat na ito ay nagal-inang ng napakalalim na diskarteng nagpapalakas ng katawan. Talagang kaya pa rin niyang lumaban kay Tai Lingyon pagkatapos niyang gamitin ang Blood Devil Charge. Naningkit ang mga mata ni Tai Yanwo. Napakalakas. Gaya ng inaasahan kay Zhao Feng. Naramdaman ni Jing Kai ang pagkulo ng kanyang dugo. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay kapantay ng isang henyo mula sa Tai family. Ito, si Zhao Feng. Bumuka ang bibig ni Shi Yulei, at nanlalaki ang kanyang mga mata. Hindi kailangan ng isang beast tamer ng ganoon kalakas na battle power, di ba? Hindi ko akalain na ganito pala kalalim itinago ni Zhao Feng ang kanyang sarili. Nagbago ang malamig na ekspresyon ni Su Qingling sa unang pagkakataon. Boom! 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 Pagkatapos gamitin ang Blood Devil Charge, ang pagsabog ni Tai Lingyon ay hindi na mapapantayan o mapigil. Sa ilalim ng sunod-sunod na pag-atake, si Zhao Feng ay napilitang bumalik, siya ang dehado. Ang kanyang Sacred Lightning Body ay nagiging maliwanag na pula mula sa init, at siya ay gumugol ng maraming enerhiya. Ang pamamanhid na epekto at ang kapangyarihan ng kanyang Sacred Lightning Dominating Punch ay hindi masyadong epektibo laban sa sumasabog na Blood Devil Sun bloodline. Whoosh! Hinarang ng mga kamao ni Zhao Feng ang isa sa mga pag-atake ni Tai Lingyon. Isang nasusunog na sensasyon ang lumitaw sa kanyang braso, at ginamit ni Zhao Feng ang Scarlet Wings of Lightning para mabilis na umatras. Isang masamang ngiti ang nabuo sa mukha ni Zhao Feng. Kung gusto mong makita ito, hahayaan kitang makita. Ho! Isang matangkad na pulang salamin na parang apoy ang tumakip sa katawan ni Zhao Feng. Tila naliligo sa apoy si Zhao Feng, at sa pagdaragdag ng kanyang Sacred Lightning Body, tila siya ay naging isang nagninangas na demonic sovereign. Isang malakas at nakakapasong aura ang bumuo ng surge ng apoy at bumaril sa bawat direksyon, na nagpapataas ng temperatura ng mundong ito.